May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal. Kasama si Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi at ipagpapatuloy po natin ang ating naging talakayan patungkol sa mga karapatan sa mana ng mga non-marital children o mas kilala natin sa tawag na illegitimate children. Usapang Legal. Disclaimer lamang po, ang ating talakayan tonight ay recorded. Kaya if you have questions, hindi ko po ito masasagot real time, pero pwede po ninyong ipadala yan bilang private message sa akin o kaya naman sa comment section ng ating live feed tonight. Sasagutin ko po kapag meron tayong pagkakataon o kaya some other time kapag nag-episode po tayo ng tungkol sa mga mana o kaya naman ay ng karapatan ng mga illegitimate children. Usapang Legal. So ang tanong, sino nga po ba itong tinatawag na non-marital or illegitimate children? Usapang Legal. Sa common parlance po, sila yung tinatawag natin ng mga anak sa labas o yung mga anak na hindi kasal ang kanilang mga magulang. Sa anumang rason kung bakit hindi kasal ang kanilang mga magulang, sila lang po ang nakakaalam. Maari pong dahil sila ay bunga ng illicit relationship, din po naman na talagang option lang ng kanilang mga magulang na hindi magpakasal. So sila po yung mga non-marital or illegitimate children. Ayon na din po sa ating family code. Usapang Legal. Pero ang tanong ngayon, ay attorney, ako po ay isang illegitimate child. May karapatan ba ako sa mana? Usapang Legal. Abay oo, sa ilalim po ng batas, unless meron pong will, no? Ang isang illegitimate or non-marital child ay tatanggap ng katumbas ng kalahati o 50% ng share ng isang illegitimate child. Usapang Legal. Kung si Jose po, isang taong may asawa, ay namatay at naiwan ang kanyang asawa, isang anak na legitimate at isang illegitimate. Halimbawa, meron pong 1,000,000 halaga ng estate, 500,000 dito ang mapupunta sa legitimate child. Ibig pong sabihin, kalahati ng estate ay nakareserba sa legitimate child. At pagkatapos, yung 250,000 po ang mapupunta sa asawa bilang mana kay Jose at 250,000 ang mapupunta sa illegitimate or non-marital child. Usapang Legal. Kung lupa naman, say for example, merong 500 square meters na lupa. Ang naiwan ay asawa, isang legitimate child, at saka isang illegitimate child. 500 square meters na lupa, 250 square meters dito ang mapupunta sa legitimate child, 125 square meters ang mapupunta sa asawa, at 125 square meters naman ang mapupunta sa illegitimate child. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Paano po kung hindi siya kinilala? Magmamana pa din ba siya? Usapang Legal. Pwede po, pero depende kung may patunay o mapatutunayan niyang anak nga siya ng hinihinga ng mana. Para po ma-exercise ng isang illegitimate or non-marital child ang kanyang inheritance rights, kailangan po munang acknowledged siya ng magulang na pagmamanahan. Basically, sa tatay po ito. Kasi kapag mother, obvious naman po, di ba? Maliban na lamang kung ito ay iniwan sa tabi-tabi at ibang tao ang kumupkop, hindi po ba? But the question is, so anong paraan para masasabing inacknowledge o kinilala ang isang illegitimate child? Usapang Legal. Meron pong formal na paraan ng pagkilala. Una, pagperma sa birth certificate ng bata. Pangalawa, ang pag-execute ng isang notarized document na nagsasabi na kinikilala ko ang batang ito, anak ko nga ito, walang duda, akin ito.
o kaya naman sa pamamagitan po ng isang court declaration of paternity. Usapang Legal! Pong court declaration of paternity ay nangyayari kapag ka po merong isinampang petisyon para i-compel ang recognition ng bata. Usapang Legal! Paano naman, attorney, kung halimbawang nag-disappearing act ang tatay? No, iniwan na lang. Ano po ang mangyayari? Wala na ba siyang pag-asa na kilalanin pa o kaya naman ay patunayan ng kanyang pagiging anak at therefore wala na siyang karapatan na magmana pa? Usapang Legal! Well, kahit hindi po siya kinilala, pwede pa din naman na magmana. Ang challenge lang po dito ay ang pagpapatunay. Usapang Legal! The absence of any formal acknowledgement, maari pong makaklaim ng inheritance sa pamamagitan ng pagpapakita ng clear and convincing evidence ng kanilang relationship ng deceased parent. Maari po itong sa pamamagitan ng mga documents, testimonya, o anumang patunay na makakapag-establish ng biological link. Usapang Legal! Maari po ang isang private handwritten instrument gawa ng tatay habang siya ay nabubuhay pa at sa instrumentong ito or sa dokumentong ito expressly sinabi niya ang batang ito ay akin o sa anumang paraan, no? Not necessarily written in that way pero indicative na talagang inaako o inaangkin niya na kanyang anak ang bata. Usapang Legal! Sa mas malinaw nating pagkakaintindi, gusto kong i-discuss itong kaso ng Ong versus Ong. Ito po ay dinesisyonan ng Korte Suprema noong May 1997. Ito pong si Vince at si Mario ay mga legitimate children ni Leticia. Si Leticia po ay nagtatrabaho sa isang nightclub. Yun pong dalawang bata na ito ay ipinanganak habang si Leticia ay merong illicit relationship sa isang customer ng nightclub na tinago sa pangalan or nakilala lamang sa pangalang Roger. Ang illicit relationship ni Leticia at ni Roger ay tumakbo po ng 3 taon. At sa loob ng 3 taong ito, ay naging anak po nga itong sina Vince and Mario. So tumakbo pa ng mga ilang buwan after nilang maghiwalay na nagbibigay pa rin ng sustento itong si Roger hanggang sa unti-unti ngang nawala. Pagkatapos nito, hinanap po ni Leticia itong si Roger and later on, she found out na hindi talaga Roger ang pangalan ni Father Bear dahil ang pangalan pala nito talaga ay si Rommel. Ngayon, Rommel ay may asawa po talaga, si Edna. Pero habang asawa niya si Edna, meron pa siyang ibang kinakasama din, si Dina. Nanghingi po ng sustento si Leticia mula kay Rommel doon sa tatay ni Mario at saka ni Vince. Nung una nagbigay, pagkatapos ay tumanggi na po ulit. Ito pong si Vince, nagsampa siya ng petition for recognition. Habang pending po ang petition, namatay naman po si Rommel. Kaya naman po, umiksena ang legal wife na si Edna. Ang sabi niya, aba, ako at ang iba pang mga babae sa buhay ni Rommel ay hindi nagkaanak, kaya imposibleng magkaanak siya sa'yo. Malamang, baog itong si Rommel kaya hindi kami nagkaanak o hindi siya nagkaanak sa ibang mga babae. Abay, imposible namang magkaanak ang asawa ko sa nanay niyo. Maliban pa dyan, hindi ba't ang nanay niyo ay meron ding isang kinasama na paralyzed man? So therefore, imposible maging anak kayo ng asawa ko. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Sabi po ng Korte Suprema, abay totoo nga na meron siyang kinasama, pero itong si Vince ay ipinanganak 1 taon matapos na maghiwalay itong si paralytic man at saka si Leticia. At sumunod namang ipinanganak, after a year, itong si Mario. And therefore, imposible na maging anak ng paralytic man itong sina Mario at Vince. Yung sinasabi na imposible magkaanak si Rommel ay malabong argumento ito. Bakit? Dahil wala namang competent medical testimony na nagsasabi o nagpapatunay na ito ay walang kakayahan na makabuntis. Bilang isang adult male, presumed na meron siyang normal powers para makabuntis.
At ang burden ng pagpapatunay para sabihing wala itong kakayahan ay kung sino man ang nag-a-allege na ito nga ay baog. Hindi daw po napatunayan ni Edna na baog nga ang kanyang asawa and therefore impossible na maging anak niya itong sina Vince at Mario. Sabi pa ng Korte Suprema, yung pagbibigay ng pera kana Romel at Vince, no, about 4 or 7 times, ay hindi naman nangangahulugan ng pag-acknowledge dito. Pero, maituturing daw pong pruweba yung continuous possession ng status of a child at yung cohabitation o pagsasama ni Leticia at Romel. Dahil nga po, ipinanganak sina Vince at Mario sa period na nagsasama sina Leticia at Romel. Sabi po kasi doon sa Civil Code na ang isang tatay ay obligadong i-recognize ang isang bata na conceive o ipinanganak during the time na ang nanay ay kinakasama pa ang supposed father. So, ibig pong sabihin, dahil nga po nagsasama pa sina Leticia at Romel, ma-conceive at ipanganak sina Vince at Mario, meron pong presumption na anak ito ni Leticia kay Romel. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Ganda po, diba? Kaya para sa mga non-marital children dyan, wag po kayong mawawala ng pag-asa. Abay, pwede po kayong maghalungkat ng anumang mga ebidensya o kaya naman ay humingi ng testimonya sa mga nakakakilala sa inyo o kaya nakakakilala sa nanay at tatay nyo, maaari makapagpatunay na nagsasama ang nanay at tatay nyo at the time na kayo ay na-conceive at ipinanganak. O kaya naman, yung, halimbawa, mga text messages, email, na nagsasabi, girlfriend, ingatan mo ang magiging anak natin, ha? Yun po ay maaring patunay na kayo nga ay anak ng inyong tatay na kinikliman ninyo ng mana. Usapang Legal. Magko-commercial lang po muna tayo at sa atin pong pagbabalik, sasagutin ko po yung mga questions, no, na natenga sa ating inbox at the same time yung mga previous questions, no, na ni-raise po ng ating mga tagapakinig sa ating Facebook Live. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang programang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Good afternoon, good evening, and good night sa lahat po ng nanonood sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi, tinatalakay po natin kung ano ang karapatan sa mana ng isang illegitimate child. O ito yung mga tinatawag natin na anak sa labas. Sa mga bagong desisyon po ng Supreme Court, sila yung mga tinatawag na non-marital children. Usapang Legal. Before we pause for commercial, tinalakay na po natin na ang isang illegitimate child or non-marital child ay nananatiling may karapatan na magmana mula sa kanyang ama. Ito ay subject sa pagpapatunay na siya nga ay anak nito kung hindi po siya kinilala sa pamamagitan ng isang formal document. Usapang Legal. Naipaliwanag na din po natin na kung sakaling hindi kinilala ng isang ama ang kanyang non-marital child, ay hindi naman nangangahulugan na wala na siyang pagkakataon na makapagmana pa. Again, may ilan pong paraan para mapatunayan, na ikaw, isang non-marital child or anak sa labas, ay anak ka ng tatay mo sa pamamagitan ng ilang mga dokumento. Binanggit na po natin itong continuous possession ng status of a child, ng alleged father. Kaya naman din po kung isang bata ay na-conceive during the time na yung inaangkin na tatay at yung nanay ay nagko-cohabit, o ibig sabihin ay nagsasama pa. At saka po, kung merong anumang ebidensya na nagpapakita na ito nga ay tatay nitong batang ito. Malaking bagay din po ang isang private handwritten instrument o sulat kamay ng sinasabing tatay at doon sinasabi niya, ito ay anak ko nga. O kung anumang tenor, basta indicative, na itong batang ito ay kinikilala nitong tatay. Usapang Legal. And of course, before we pause for commercial, diniscuss din po natin
yung tungkol sa kaso ni Ong versus Ong, kung saan kinatigan po ng Korte Suprema itong petisyon ng isang bata na kilalanin ng kanyang ama. Dahil nga po, na-establish na yung nanay niya at saka yung tatay niya ay nagsasama pa nung siya ay makonceive at ipinanganak. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Again, since this is a recorded episode, hindi ko po masasagot real-time ang inyong mga questions kung meron ng kayong tinadalang questions, pero pwede po ninyo akong i-private message at kung may pagkakataon po ay susubukan kong sagutin yan. Or if not, kapag nagkaroon po tayo ng next episode, sasagutin ko po lahat ang inyong mga katanungan. Usapang Legal! Ito po yung unang question mula kay Cecil. Ipinadala po niya ito sa pamamagitan ng private message sa akin. Ang tanong, Attorney, ang apo ba sa labas magmamana sa lolo? Halimbawang nauna nang nawala ang father, kung halimbawa po itong batang ito ay illegitimate child? Usapang Legal! Sinabi po ng Korte Suprema na wala na dapat na maging hadlang pa sa pagitan ng isang illegitimate child at ng kanyang paternal grandparents, dahil pare-pareho naman silang magkadugo. Before this po kasi, meron pong tinatawag na Iron Curtain Rule, kung saan sinasabi or pinagbabawal ang mga illegitimate children na magmana intestate mula sa mga legitimate ascendants o descendants and collateral relative of legitimate parents. So, ibig mong sabihin, kapag ka ikaw isang illegitimate child, hindi ka maaaring magmana sa mga kaanak ng iyong tatay. Pwede ka lang magmana doon sa tatay mo mismo. Pero, pagdating po nitong Aquino versus Aquino, abay tinanggal na po itong Iron Curtain Rule. Ang sabi po ng Korte Suprema, yung mga anak, regardless kung ano mang marital status ng kanilang mga magulang, ay maaari na magmana mula sa grandparents and other ascendants by right of representation. Ibig pong sabihin, yung illegitimate child maaari nang kumatawan sa kanyang tatay para humalili sa pagmamana mula sa mga grandparents or sa magulang nitong tatay na namatay. Napakaganda po So, to answer your question, Miss Cecil, maaari pa rin po kayong magmana sa inyong lolo by virtue of right of representation, ibig sabihin kayo po ang kakatawan sa inyong ama na siyang hahalili at tatanggap ng mana na nararapat sana ay para sa inyong ama. But of course, hindi po ninyo ito masusolo, kung meron kayong mga kapatid. Ang mga kapatid po ninyo ay pareho ding may karapatan na humalili. So, maghahati-hati po kayo ng inyong mga kapatid doon sa dapat na maging share ng inyong ama. Gayunman, applicable pa rin po yung provision ng batas patungkol sa sharing ng legitimate at illegitimate children. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Next question po natin. Si Crispina, Attorney, may karapatan ba ang adult na illegitimate child sa sustento ng ama? Miss Crispina, ang isa pong anak, whether legitimate o illegitimate, ay meron pong karapatan sa sustento habang siya ay minor de edad. Pero, kapag ka po after reaching the age of 18 at siya po ay nag-aaral pa, may karapatan pa rin po siyang humingi ng sustento, para sa kanyang education and of course, sa kanyang mga pangangailangan sa pang-araw-araw habang siya po ay nag-aaral pa. Usapang Legal! Dakuan naman po natin yung question ni Irene. Illegitimate child po ako at ang father ko po ay may 4 na legitimate children. Meron pong 700 square meters na lot na naiwan ng dad ko. Kinasal po ang tatay ko before August 3, 1988. Ilan po ang makukuha ko bilang kaparte? Sabi po kasi ng kapatid ko na abogado, kapatid ko po ito sa father, 30 square meters lang ang share ko na makukuha since buhay pa daw ang mama nila. Please advise naman po. Usapang Legal! Well, ito ang tanong, Miss Irene. Ito bang property na ito ay conjugal? Ibig sabihin pagmamay-ari ng inyong tatay at ng kanyang asawa? O ito ba ay
exclusive property niya. Binanggit po ninyo na sila ay ikinasal before August 3, 1988. So, ibig pong sabihin, ang nag-govern na property regime nila ay conjugal partnership of gains. So, kung ito po ay acquired during the marriage, no? Ito pa ay pinapalagay na conjugal property. So, paano ang magiging hatian kung halimbawa po ito ay conjugal property? Kung ang property po ay conjugal at hindi pa po nagli-liquidate ng assets o nadidetermine, no, yung exclusive property ng bawat isa sa mag-asawa, ibig pong sabihin, hahatiin muna ito para i-identify yung share sa conjugal assets ng asawa at saka yung share ng tatay ninyo doon sa conjugal assets. So, ibig sabihin, 700 square meters divided by 2, ay lalabas po dyan 350 square meters. Yung 350 square meters, pupunta po doon sa asawa niya. Yung 350 square meters, yun po ang magiging bahagi ng estate ng tatay ninyo na siyang paghahatian ninyong magkapatid. So, kung tutuusin, kayo po ay may 4, no, na mga kapatid pa. Bali 5 kayong magkakapatid, 4 na legitimate children. Meron ding ikaw, isang illegitimate child, at merong asawa. So, paano ba ang magiging hatian? Again, ang share po ninyo bilang isang illegitimate or non-marital child, no, ay katumbas ng 50% ng share ng isang legitimate child. Let us try to simplify. So, bale, ang share po ninyo ay 1/2 ng share ng isang legitimate. Bale, ang count ng isang legitimate child ay bale 2 dahil twice of your share. Yun pong asawa ay tagapagmana din, katumbas ng share ng isang legitimate child. So, twice of your share, no, ang bawat isa sa kanila. So, kung twice of your share ang bawat isa sa kanila, bali 10 ang count ng 5 yun. Ikaw, pang 11. So, kung i-divide natin sa 11, ang parte-partehan, ang mapupunta sa'yo ay 31.8 square meters. Yung share naman ng iyong stepmother ay 63 square meters, no? And of course, yung kada isa sa iyong mga kapatid na mga legitimate ay pareho din ng share ng inyong stepmother, tig 63.63 square meters. Ngayon, kung ang property naman ay exclusive ng inyong tatay, ibig sabihin, kanya lang ito, either na-purchase or binili noong siya ay single pa, o kaya naman ay mana niya, regardless kung kailan ito natanggap, because take note, ang kanilang property regime ay conjugal partnership of gains. Sumusunod lang sila sa default property regime during that time, which was conjugal partnership of gains. Ang matatanggap po ninyo ay 63.63 square meters. Bakit? Dahil hindi na po isa-subject pa sa liquidation of properties or assets itong property na ito bilang exclusive property ng inyong tatay. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Ito naman po yung question ni Rosemary. Hello po, attorney. Ask ko lang po kung may mamanahin pa po ang illegitimate child kahit wala na ang last will and testament ang magulang. Paano po kung ayaw magbigay ng legitimate child sa illegitimate child? Ano po ang pwedeng gawin? Sana po ay mabasa niyo ito. Maraming salamat. Ang nagpadala po ng message, si Miss Rosemary. With or without will, entitled po sa 50% ng share ng isang legitimate child ang matatanggap ng isang illegitimate child. Yun pong kapatid ninyo na legitimate ay wala pong karapatan na magdesisyon kung bibigyan kayo o hindi ng share sa mana because itinatakda po ng batas ang inyong karapatan. With or without will po yan ha, may karapatan kayo sa mana. Yun nga lang, mas maliit po sa matatanggap ng legitimate child. So, malinaw po yan ha, Miss Rosemary. Usapang Legal. Now, dakuan po natin yung question ni Des. How about po an American citizen born to Filipino parent? Nag-a-apply ba dito ang inheritance law considering hindi Filipino citizen
and ang properties are basically real properties. Usapang Legal. Miss Des, to answer your question, hindi po balakid or hindi po hindrance ang pagiging American citizen ninyo para magmana kayo sa inyong Filipino parent. Ito po ay exception doon sa probisyon ng saligang batas na nagbabawal sa mga foreign citizens na magmay-ari ng real property sa Pilipinas. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Before we pause again for another commercial, huhulaan ko na lang po yung mga nanunood at nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo tonight dahil predictable naman dahil nakikita ko po palagi ang inyong mga pangalan. Yung mga hindi ko mababanggit, pagpasensyahan nyo na. Pero sa susunod, kapag ka po nag-comment kayo, sure, mababasa ko po yan. Magandang gabi po sa inyo. Nangunguna, for sure, Miss Gail Enriquez at hindi rin nawawala sa ating DZRH News bilang number 1 commenter sa ating DZRH News Live, si Ginoong Eduardo Narvaez dyan sa Atlanta, Georgia, USA, Miss Maricar Angeles, Tita Ami Miraflor Garcia, dyan sa Pasay, magandang gabi sa'yo, gayon din sa'yo Eds Maglakas, Kenneth Arevalo, hindi nawawala sa ating feed, Miss Violeta Montecalvo Zambrano, Ma'am Violeta, ano bang pulam natin dyan? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din sa iyo, Miss Roxanne Costo, Maricar Angeles, Charo Abraham, si Ma'am Mirna de la Cruz, hindi po yan nawawala. At syempre pa yung mga taga Laguna, Ginoong Raymond Botalan, si Rico Bagisi, Moonbits, Ma'am Grace Recta na Imbag Arabii, si Felix Falcotello at Ma'am Irene Almodovar dyan sa Rizal. Magandang gabi din po sa mga taga Batangas, the province of the Bulalo. Magandang gabi sa iyo, Mami Belen Rivera. At syempre, sino pa ba? Yung mga nanunood, nakikinig sa atin sa Norway. Meron tayo dyan sa mga Flory Tuazon. Magandang gabi po sa inyo. At mga nasa Canada, especially si Ma'am Flory Toroba and Sir James Toroba. Attorney James, magandang gabi sa iyo. Anong oras na ba dyan? Mga nanunood sa atin mula po dyan sa Pangasinan, si Ivy Gutierrez. Ay, nasa Pangasinan po ako ngayon, kaya recorded po ang ating episode tonight. Yung iba pong pangalan, babanggitin ko pa mamaya o kung hindi man, sa susunod na episode po ng DZRH, Usapang Legal, kasama si Attorney Rina Seco. Diyan lamang po kayo ha, promise, babalik pa po ako. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time check is brought to you by Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Okay, nagbabalik pa ang Usapang Legal at kasama pa rin po ang inyong lingkod, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon tungkol sa mana ng non-marital children o mga anak sa labas. Bago po tayo magpatuloy, magandang gabi po muna sa mga siguradong nanunood, nakikinig sa atin tonight. Hindi nawawala, Jericho Ferrer. Dati nagko-comment pa siya sa pagsusuot ko ng mask, pero siguro nai-enjoy na din niya ang ating mga talakayan dahil yun naman po ang importante dito. Magandang gabi po sa inyo, Jericho Ferrer. Magandang gabi din sa iyo, Emma Flores, Jerry Sumagaysay, June Aparientos, at syempre sa iyo, Ivy Gutierrez dyan sa Tayug, Pangasinan, si Willie Rilador, si Magdalena Martin dyan sa Tondo na hindi po talaga nawawala, Janik Conanan, Henry Dolohan, si Ray Dumaop, magandang gabi din sa iyo, Erich Bakabak Schultz. Ikaw ba, Erich, ang totoo mong pangalan ay Cherry o binaliktad mo lang yon? Magandang gabi din sa iyo, San Suhoya, at syempre pa si mga taga-Dasma, si Partosa Noel Casacop, magandang gabi po sa inyo, at syempre pa si Apet Arasa, Colminar Ami, at Princess Calvin M. Si Marcelo M. nanunood din po sa atin at yung mga taga-Masbate, magandang gabi po sa inyo. Alam po ninyo, ito pong usaping ito ay natapik na natin kamakailan lang. Pero dahil po napakarami ninyong mga questions at syempre pa dahil putol-putol din ang ating internet connection last time, minabuti ko pong mag-second episode para din masagot ko yung inyong mga questions. Kaya naman, i-post na po sa comment section ang inyong mga questions or kung hindi man, pwede po ninyong ipadala sa akin sa Attorney Rina Seco na Facebook page. Sumasagot po ako dyan.
Promise. Magandang gabi din po sa mga taga Hong Kong. Valentina Melena po siya. And of course, Aunt May, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din po sa mga taga Buena Vista, Marinduque. Ang mga kamag-anakan ni nanay at ni tatay dyan sa Bagtingon at syempre sa Bikas-Bikas at dyan din po sa Malibago, Torrijos, Marinduque. Ang mga Velasco po, dyan sa Buwak. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal! At syempre pa, happy birthday sa'yo, Tita Sita Arevalo. Ikaw ba ay senior citizen na, Tita Sita? Kumusta ba ang lasa ng lechon natin dyan? Happy birthday sa'yo! Usapang Legal! Okay, ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Ito po yung question ni Ilongga in Canada. Sabi niya, wala akong anak, pero ang mga magulang ko po ay parehong wala na. So, pwede po ba akong mamili kung kanino ko gusto ipamigay ang mga ari-arian na napundar ko sa Pilipinas? Usapang Legal! Miss Ilongga in Canada, dahil wala po kayong anak at wala rin po kayong mga magulang, kayo po ay wala ng compulsory heirs, and therefore, nangangahulugan po ito na kahit kanino ninyo gustong ipamigay ang inyong mga ari-arian ay pwede po ninyo itong gawin. Basta, ito po ay gagawin ninyo sa pamamagitan ng isang will o yung tinatawag po nating last will and testament. Usapang Legal! Okay, dakuan po natin ang isang anonymous question. Ang tanong po niya, good evening po attorney, lumaki po ako sa lolo at lola ko sa mother side. Noong namatay sila, buhay lahat ang 3 nilang anak. May iniwan ang lolo ko na handwritten na sulat at sinasabi po doon ang bawat mamanahin ng kanilang mga anak. Pero nakasulat din po doon na meron din para sa akin maliban sa mamanahin o yung para sa nanay ko. Matanong ko lang po attorney, entitled ba rin ako doon? Sabi po kasi sa sulat na itinuturing nila ako bilang pang-4 na anak. Usapang Legal! Kapag ka po merong iniwang will ang isang tao, ito po ay dapat masunod maliban na lamang kung ito po ay napiprejudice yung para sa kanyang mga compulsory heirs. Ibig pong sabihin, no, based po sa inyong message na 3 ang anak, kay ikaw ay tunuturing na pang-4, no, for purposes of manahan. Therefore, hindi naman po napiprejudice or naapektuhan yung inilalaan na kalahati para doon sa mga compulsory heirs. Sino yung mga yon? Yung kanilang mga anak. Kasama doon ang nanay mo. So, wala pong problema. Pero, kailangan po ninyong isailalim sa probate, no, itong will na iniwan ng inyong lolo. Ibig pong sabihin, magsasampa po kayo ng petisyon sa korte, ito yung tinatawag na probate, para patunayan ang authenticity at due execution ng will na iniwan ng inyong lolo. Pero dahil ito po ay isang holographic will, ibig sabihin handwritten instrument, ang kailangan po ninyong mapatunayan dito ay ito ay sulat niya talaga. So, kailangan niyo pong magpakita ng mga previous letters o mga handwritten documents na nagpapakita ng penmanship ng inyong lolo. At the same time, dapat po itong holographic will na ito ay may petsa at meron pong perma sa ibabang bahagi. So, yes, entitled po kayo sa 1/4 ng mga ari-arian ng naiwan ng inyong lolo at lola. Usapang Legal! Ito naman po yung next question. Attorney, legal po ba na napagkasunduan ng magkapatid na kanya-kanyang turo sila sa lupa at handwritten lang at may perma ng mga magkakapatid? Kung binabanggit po ninyo na kasunduan ng mga magkakapatid na siyang magsisilbing extrajudicial settlement of estate, basta wala pong contest dito, no? Ito po ay maaari ninyong ipatupad. Pero, hindi po maaaring handwritten yung ipipresent ninyo, ano? Kailangan po ninyong gumawa ng isang formal document kung saan ilalahad po, no, yung inyong mga naging partehan o yung inyong mga napagkasunduan. Take note po, ano, meron pong requirements, no, sa extrajudicial settlement of estate. Kasama na po dito yung pag-execute ng yung registrable document, tinatawag na deed of extrajudicial partition. Ito po ay ipapapublish ninyo at ito po ang ipipresent din po ninyo sa BIR kapag ka po kayo ay magbabayad na ng estate tax, and of course sa Register of Deeds, no, para po sa pagpaparehistro ng mga ari-arian na inyong tinanggap. Usapang Legal! Ito po yung question ni Kitty Wright. Magandang gabi, attorney. I'm a Filipina and married to a foreigner. I paid for a house in the Philippines, but my sister's name is on it because
I wanted her to live in it. I understand that when she dies, her children will inherit it. Is there a way that my children, who are both foreigners, can inherit the house? Can my sister make a will to include my children to inherit the house? Thank you very much, Attorney Kitty Wright. Usapang Legal. Okay, Miss Kitty Wright, sa pagkakaintindi ko po, ang bahay na ito ay binili ninyo para sa inyo. Ipinangalan lamang ninyo ito sa inyong kapatid with the intention to keep it para maging bahagi ng inyong ipamamana sa inyong mga anak later on. I suggest mag-execute po kayo ng isang dokumento na nagpapatunay na kayo nga ang nagmamay-ari ng property. Of course, it has to be signed by your sister or by your sibling. Otherwise, kapag dumating po ang panahon na mawala siya, magiging subject po ng manahan ng kanyang mga anak at pati ng asawa niya yung property na ito, bagaman at kayo talaga ang nagmamay-ari. Meron po kasing presumption na kung kanino nakaregister ang isang property ay siya ang nagmamay-ari. Kaya naman, to cure this issue, mas makabubuti po na ayusin na ninyo ang record ng property. Actually, bilang isang former Filipino, meron po kayong karapatan na magmay-ari ng property dito sa Pilipinas. Yun nga lang, medyo limitado. Pero kung ito pong property na ito ay pasok doon sa inaalaw ng batas, then, irehistro na po ninyo sa inyong pangalan. Maaari po kayong magpa-execute ng deed of assignment sa inyong kapatid at ina-assign sa iyo yung property. Or, if not naman, kung meron po kayong trust agreement, maaari na po ninyong ilipat na sa inyong pangalan yung property. Kung wala naman po, maaari po kayong magpa-execute na ng deed of assignment, Kaya lang, ang magiging problema po nito, syempre, magbabayad po kayo ng buwis para po mailipat sa inyong pangalan ang titulo ng property. Usapang Legal. Kaya naman paalala po sa ating mga kababayan, kung bibili po kayo ng property, makabubuti po na i-reflect ninyo ang totoong nagmamay-ari ng property para maiwasan naman po ang ganitong problema later on. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Okay, ito po yung last question natin for tonight. Attorney, pwede po ba magmana ang kinakasama sa isang last will and testament? Namatay po ang tatay ko noong 2022 and at that time, meron po siyang kinakasamang isang babae na meron nun pong ibang asawa. Buhay pa po ang asawa nito. Wala naman pong anak ang tatay ko sa babae. Hindi din sila kasal ng tatay ko at hindi rin po kasal ang tatay ko sa nanay namin o kahit kanino pang babae. Pero 5 kaming anak niya sa nanay ko. After mamatay po ang tatay ko ay may lumabas na last will and testament na na-execute daw ng tatay ko bago siya nawala. Sinasabi sa last will na yung babae na tinatawag niyang asawa ang pinamanahan niya ng lahat ng kanyang ari-arian at wala kaming mga mana na mga anak niya. Ang tanong ko po, attorney, ay ito. Pwede bang pamanahan ng isang X-rated po sa last will and testament? Pangalawa, may mga karapatan pa ba kami sa mga naiwan ng tatay namin kahit hindi kami binanggit sa will? Sa will po sinasabi daw ng father namin na no known heirs. Samantalang, heto kami na 5 magkakapatid at kilalang kilala na po kami. Ano po ang pwede namin gawin? Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Okay, Pearl, thank you very much for your message. Unang-una, ang isa pong nasa illicit relationship ay hindi po maaaring pamanahan o bigyan ng donasyon ng kanyang illicit na karelasyon. Ibig pong sabihin, hindi po maaaring magmana ang kinasama ng inyong tatay, mismong ang family code po at maging ang civil code ang nagbabawal para dito. Mali din nasabihan na no known heirs, Dahil kayo nga, sabi nyo, kilala kami ng tatay namin So, paano ito? Well, kung halimbawa po ito ay pinoprobate na, kasi pag will po, pinoprobate, kailangan po ninyong sumali at mag-intervene. Sumali kayo doon at sabihin ninyo na kayo ay mga tagapagmana. Kailangan din po para matanggal ang mana or matanggalan ng mana itong kinakasama ng tatay ninyo, patunayan ninyo na illicit ang relationship na ito dahil
yung babae ay legally married pa sa kanyang asawa. Ibig pong sabihin, mababaliwala po itong will na ito. At syempre, sabi ninyo na baka ito ay peke, kailangan po ninyong patunayan. Ang sino man pong nag-a-allege na mali o illegal o hindi totoo ang isang papeles na pinapakita sa court, lalo na kung ito ay notarized, no, ay may obligasyon na patunayan na mali o kaya ay peke nga ito. But just the same, no, with or without will, kayo po ay may karapatan na magmana. Kung kinilala po kayo ng tatay ninyo, maaari po ninyong gamitin ang mga ito, no, para po patunayan na kayo ay mga heirs ng tatay ninyo or mga compulsory heirs ng tatay ninyo. Yun. Sana po ay nasagot ko ang inyong question. Thank you very much for sending this message. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre nakasama ko po ang ating RH Tech on Duty. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at nakinig ngayong gabi. Ito po ang Usapang Legal at ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, para sa Usapang Legal sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo